Mga kakadjubaktas, magandang araw at welcome sa ating YouTube channel, ang pagbibigay ng mga impormasyon at balita. Lalong-lalo na ngayon sa kaganapan ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Yes, I'm happy to announce that I am pro Duterte. Marami ang hindi na nagkakagusto sa mga ginagawa ngayon ng Marcos administration sa panggigipit sa administrasyon ni President Bongbong Marcos sa panahong ito. Matatandaan noong nakaraang taon o ilang mga buwan ang nakaraan, kung paano nila nilusob ang kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy, Kingdom of Jesus Christ, sa pangunguna ni General Torre aka Diwata. May isang vlogger din na pro Marcos, mga kabayan. Siyempre, pinopromote din niya ang kanyang amo na si BBM. Ika pa niya, itama daw ang hakbang. Tama daw ang hakbang ng Marcos administration na kanilang ginagawa ngayon upang mabigyan talaga ng hustisya ang mga masamang gawain ng mga Duterte. Kayo dyan na Duterte supporters, totoo ba? Papayag ba tayo na babuyin ng Marcos administration ang sinimulang advokasya, ang sinimulang legasya ng ating former president na si Rodrigo Roa Duterte? Basta na lang ba tayong papayag? Mananahimik lang ba tayo sa pangyayaring ito ngayon na yung ating idolo, yung ating presidente na minsan ay pinamukha niya na meron pang totoong politiko na kayang baguhin ang estado ng ating bansang Pilipinas? Ayun, anong sitwasyon ngayon ng ating Pilipinas? Ano ang sitwasyon ngayon ng ating bansa? Left and right na makikita natin yung ibang tao na basta-basta na lang gumagamit o basta-basta na lang humihit-hit ng ipinagbabawal na gamot. Sa panahon ni Duterte, nandito ba? Sa panahon ni Duterte, ganito ba ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon? Hindi. Malaki yung pagkakaiba, malaki yung pinagbago sa bansang Pilipinas simula nang naupo bilang presidente si Tatay Digong. By the way, ang video ito ipapanood natin, mga kababayan ko, kung paano binira ni Senator Bato de la Rosa si Congressman Castro. Ito kasing si Congressman Castro, porket siya isang congressman, mukhang exempted na siya sa kaso. Meron siyang convicted ito na may kaso na child trafficking, tapos convicted. Convicted talaga. Konbiktado. Pero congressman man, dahil siya ay congressman, ayun, malayang nakakalaya sa House of Representatives. Tinira ni Bato. Hindi tinira sa tinira niya sa kanilang debate. Panoorin natin yung video. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun na ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong.
sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong Okay. kaagad. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos no, sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa, Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapos na sa pag-ulo, walang kaso. meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ang asa sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay